Magandang hapon sa inyo lahat guys. Update po tayo ngayon guys. Nakakalungkot po itong balita, no. Si Tatay Digong po daw ay natagpuan daw doon sa kwarto na walang malay. Sinasabi nilang unconscious. Kaya nandito tayo. Baka nilason daw. Baka may nilagay doon sa loob ng kanyang kulungan. Kasi nabalitaan natin na mayroong inuutusan si BBM na i-check ang kalagayan ni Tatay Digong. Maiiyak tayo sa nangyari guys, kung totoo man ito. Kaya nandito tayo sa ating kaibigan. Subukan natin, baka meron tayong makakausap dito na duwende para po malaman natin kung ano po ba talaga ang katotohanan dito. Kung totoo po ba itong nilason. Kasi bakit po ito naibalita ngayon, no? Sakit sa damdamin guys na isang matanda na ito po yung nangyari. Alam po natin may mga nagawang kamalian. Ngunit sige guys, no? Parang malungkot talaga tayo. Lalo na yung mga nag-idol sa kanya. Ngayon po, subukan natin tawagin si kaibigan. Itanong natin guys kung totoo po ba itong balita na unconscious o totoo ba itong nilason daw. Kasi ang nabulgar ngayon na ang nag-utos daw si Tililing o si Trillanes. No, si Trillanes daw ang umutos sa tauhan niya na ipatsik si Tatay Digong. Bakit po ito nangyari ngayon? Na si Tatay Digong daw ay nakita na lang na walang malay doon sa kanyang kwarto. Subukan natin si Tatay dito, Tatay Duwende. Magandang hapon kaibigan. Linyo. Kumusta kaibigan? Bakit ikaw po yung nandito ngayon? May importante po ba? Nako guys, si kaibigan natin Duwending Linyo po nandito ngayon. Siya po ang magbibigay ng totoong balita po ngayon guys. Kung totoo po ba itong nilason, no? Nilason ng taong inutusan dyan. Kaibigan, salamat po, ikaw po yung nandito. Alam nyo pala na ito po yung akong tuyo sa inyo, ha? Ito ang aking pakay sa inyo. Kumusta po si Tatay Digong? Ano po ba ito katotoo kaibigan? Kasi ngayon po grabe, nag-viral po ngayon kasi maraming si Harry Roque daw nagpaabot daw na si Tatay Digong ay natagpuan po doon sa kwarto na unconscious, walang malay daw. Ano po ba ito katotoo? Oo kaibigan, gusto kong malaman at may ipaabot natin. Oo, yun po ang istorya ngayon. Kasi po may nagpunta doon ba kay Tatay Digong doon sa Hague, doon sa kulungan na walang pahintulot sa mga Duterte. Ngayon po, maraming nag-iisip ng masama, baka daw nilason daw nung taong inuutusan daw nila, Tililing ni Trillanes o BBM. Kumusta po si Tatay ngayon? Kakalungkot naman guys. Tatay Digong guys, no? Medyo mahina-hina talaga guys. Kaibigan, totoo po ba itong nangyari na nilason? Sabi po ng ating kaibigan Itiit, wala kaming nakitang may ginawang lason. Pero tulad ng dati, kailangan talaga mabantayan si Tatay Digong po ng kanyang mga anak. Hindi dapat magkampante dahil po alam po ninyo marami talagang naghahabol sa buhay ng mga Duterte. Kaibigan, mismo ako kaibigan, nalulungkot din ako eh. Minsan naisip ko talaga kung lolo ko yan, tatay ko yan, ano kaya ang mga magagawa natin na galit po. Sa totoo lang, kaya nandito ako kaibigan, gusto kong linawin ba yung mga tao na nag-iisip po ngayon
baka nilason daw ng taong bumisita o kung bakit po si Tatay Digong ay bigla na lang nanghihina ngayon. Guys, walang masabi si kaibigan ngayon, no? Wala siyang nakitang lason, no? Ang kanyang ipinapaabot ngayon, sana sa susunod mabantayan nyo kung sino man pong mga taong papasok dyan. Mailaman nato ang tao na papasok dyan, Pilipino ba o ibang lahi. Pag ibang kung Pilipino, simple bantayan natin, kaibigan, di ba? Hindi, totoo yan. Hindi po natin alam, guys, na may mga, sabi ng ating kaibigan, pwedeng magdala, no? Magdala ng makakahina ba ng paghinga, no? Para sisikip yung puso. Pwede po yan magawa kung intensyon na may dalhin po yung taong papasok dyan, na ilalagay po doon sa loob para maano. Pero wala naman po sinabi si kaibigan ngayon na ito po ang kanyang nakikita na nilason. Wala po siya nakikita, guys. Pero nag-alala si kaibigan, baka yung mga iniisip ng tao, kung hindi mababantayan si Tatay Digong, pwede yung mangyari. Yun po ang totoo, kaibigan. Salamat. Kaya ngayon, sa lahat ng mga tao nag-iisip na nilason si Tatay, huwag kayong muna mag-alala. Hindi po. Pero sa susunod man, huwag po daw ninyong hayaan na mapasok si Tatay Digong nang hindi po dumaan sa mga anak ni Tatay Digong para babantayan ninyo ang mga tao na papasok doon. Kasi sinabi na po dati ng ating kaibigan na pwedeng mangyari yan. Yung sinasabi po na nilason, pwedeng mangyari sa sunod kung hindi nyo bantayan. Yun po ang totoo, dahil po napaka-traitor yung mga tao po ng mga Pilipino na ito po ay yung nagdiin kay Tatay. Kaibigan, salamat sa babala. Sige guys, nag-ingon si kaibigan, huwag po daw tayo mag-isip muna ng lason na may nagporkit na may nagbisita kay Tatay. Wala. Pero sa sunod, tandaan daw ninyo, no? Kailangan na hindi na ito maulit. Baka sa sunod, yun na. Salamat sa babala, kaibigan. Maraming salamat sa inyo, guys, sa lahat na nagpaabot sa akin, no? Tulad po ng pagpapaabot ninyo na si Tatay Digong ay baka nilason. Kaya nirequest din po niyo ito na puntahan ko. Hindi ko inaasahan si kaibigan natin din ninyo ang makakausap natin. Salamat, kaibigan. Sige po, babalik na po daw siya, guys.